Guys, uulitin ko, walang nagbayad sa akin para siraan ang glycolic acid na to. At hi everyone! Kamusta kayo? And welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung dalawang uri ng The Ordinary Glycolic Acid. Magkaiba lang sila ng binilhan ko at magkaiba sila ng store. Sigit sa lahat, magkaiba po sila ng app. By the way, etong dalawang glycolic acid is in-order ko through online at magkaiba sila ng date. Disclaimer lang muna, so walang nagbayad sa akin para gawin ang video na to. So, doon po sa mga matatamaang seller ng The Ordinary Glycolic Acid, pagpasensya nyo na po. Pero ito is based lamang sa aking na-experience at based lamang sa aking nalaman dito sa dalawang uri ng glycolic acid. Bago natin umpisahan ang video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na yung katabing bell notification at paki-comment dyan kung nakagamit ka na ba ng glycolic acid at kung ano yung na-experience mo. Ito yung dalawang uri ng glycolic acid na tinutukoy ko sa inyo. So, kung mapapansin nyo dito sa bote pa lang, mas marami na yung nabawas dito sa aking kanan. Halos 2 linggo ko nang ginagamit etong glycolic acid na to bago ko na-order etong panibagong glycolic acid. Kung mapapansin nyo dyan, so halos parang wala silang pinagkaiba. Pero pag tititigan mong maigi, ang laki ng difference ng color nitong dalawang to. Kung mapapansin nyo, etong dito sa aking kanan is medyo yellowish or medyo dark yellow yung kulay niya kung i-compare dito sa aking kaliwa. Pati po sa bote, may pagkakaiba sila. Even doon sa kanilang labeling, magkaiba po sila. Lalo na dito sa box, magkaiba po sila ng kulay ng box. Para mas malinaw, sasabihin ko na sa inyo kung saan ko binili etong dalawang glycolic acid from The Ordinary. Para pag ipinakita ko na po sa inyo etong dalawang box is hindi kayo malilito. Etong nasa aking kaliwa is na-order ko to sa TikTok shop at etong nasa kanan ko ay na-order ko naman to sa Lazada. Magkaiba sila ng store pero napakalaki ng difference. Sabi ko na sa inyo yung laman mas madilaw or mas dark yellow yung aking nasa kanan kung i-compare mo doon sa kaliwa. Tumako muna tayo sa box. So, kung mapapansin nyo dito sa box, tinago ko talaga siya. So, eto is from Lazada at eto yung nasa TikTok. So, wag kayo malilito dahil wala o hindi ko sila pinagpalit. Pansinin nyo maigi, yung sa box pa lang, etong nasa kanan is medyo yung kanyang labeling or yung kanyang lining dito is medyo dark gray kung i-compare mo dito sa kaliwa na medyo light gray yung nandito. Ito yung bote. So, wag kayong malilito. Etong nasa kanan ko is from Lazada at etong nasa kaliwa ko is from TikTok. So, kung mapapansin niyo halos parehas naman sila ng print out. Ayan, blue and black. Then, ito is blue and black din. So, huwag kayong malilito sa dalawang product na to. Pero, mamaya isasabihin ko sa inyo kung ano yung na-experience ko sa dalawang to at kung ano yung amoy niya. Lagi ko pinapaalala sa inyo, huwag kayong mag-i-invest ng mga skincare products sa mga peke dahil at the end of the time, kayo ang magbe-benefits niyan. Dumako naman tayo sa amoy. So, magkaiba sila ng amoy, magkaiba sila ng consistency, or magkaiba sila ng nilalaman ng dalawang uri ng glycolic acid na to. Kayong malilito from Lazada, from TikTok, unahin natin etong galing sa Lazada. Etong galing sa Lazada, ang amoy niya may pagka-citrus, medyo maasim-asim ng konti, pero medyo mild siya. At yung kanyang consistency or yung kanyang laman is para siyang essence. Pagka sinabing essence, medyo watery, medyo malapot-lapot siya ng konti. Ganun yung laman netong galing sa Lazada. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang laman. So, ayan. So, ito is para siyang watery or para siyang essence yung kanyang effect. Kasi mamaya sasabihin ko sa inyo na peke etong nabili ko sa Lazada. Dumako naman tayo dito sa aking nabili sa TikTok. So, etong nabili ko sa TikTok is water base siya. Para lang siyang toner, hindi siya essence. As in, para lang siyang tubig. Basta alam nyo na yung kung anong itsura or kung ano yung consistency ng toner. At yung amoy niya, 0 cents siya guys. Wala siyang amoy at kung meron man siyang amoy, medyo mild, hindi maasim. Hindi siya kagaya talaga netong nabili ko sa Lazada na medyo citrus. Talagang
ma-experience nyo pag in-apply nyo tong dalawang product na to dahil na-experience ko. Eto, halos 2 linggo ko tong ginamit. Never ako naka-experience ng exfoliating or pagbabalat. Is kasi doon sa aking mga nabasa, sa mga comment section, sa mga legit na seller ng The Ordinary at saka nabasa ko din sa Google na ang effect pala ng glycolic acid is exfoliating kasi meron siyang AHA. Siya yung tumutulong para matanggal yung mga dead skin meron tayo sa ating balat. Nung ginamit ko to ng 2 linggo, ito yung nabili ko sa Lazada, never ako naka-experience ng exfoliating kahit straight ko siyang ginamit. Every night, araw-araw, gabi-gabi ko siyang ginagamit. Never ako naka-experience ng exfoliating dito sa glycolic acid na to na nabili ko sa Lazada. By the way guys, hindi recommended na gamitin ang glycolic acid every day. Much better kung 3 times a week mo lang siyang gagamitin. Pero sa akin kasi, for the experience at for the content is ginamit ko siya ng straight. Pero never akong naka-experience ng exfoliating nga dito sa glycolic acid na to. Pero, ginamit ko to, grabe, 3 to 5 days pa lang na straight ko siyang ginamit. Naka-experience na ako ng exfoliating at medyo namumula yung leeg ko at yung mukha ko nung continuous kong gamitin to. By the way, magto 2 weeks ko na ginagamit to at kung ma-observe ninyo, halos ang dami ko na kagad na na-consume. Kasi po, ginagamit ko to sa braso, ginagamit ko to sa aking kilikili. Talagang grabe ako maglagay ng glycolic acid na to. Ito is nabili ko sa TikTok ha. Grabe yung gamit ko neto at never ever po akong gumagamit ng cotton pad. Talagang nilalagay ko siya sa kamay ko, then diretso apply sa aking mukha. Then patutuyuin ko siya, saka ako maglalagay ng any kind of moisturizer. Now, dumako naman tayo kung alin ang original, kung ano yung totoo dito sa dalawang to para sa akin. Ito ay based lamang sa akin na experience. So, para sa akin, mas authentic na glycolic acid etong galing sa TikTok. Nagbasa ako sa mga comment section, nagbasa ako sa Google kung alin at kung ano yung consistency, kung ano yung amoy, ano yung tamang kulay ng dalawang glycolic acid or ng totoong glycolic acid. So, based sa aking na-research is, eto siya talaga, yung galing sa TikTok. At, kung mapapansin nyo naman kasi talaga guys, sobrang dilaw netong kulay na to. So, sabi doon, dapat daw is hindi masyadong matingkad yung kulay ng glycolic acid. So, even, eto nga yun guys, yung totoong original na glycolic acid na galing sa TikTok. Kung sa presyo at presyo lang ang pag-usapan, hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Nasa 380 plus to, ito nasa 390 plus din plus the shipping fee. So, mas makakatipid kayo ng 38 pesos sa shipping fee kung mag-order kayo sa TikTok. Ilalagay ko sa description box sa baba kung saan ko in-order tong TikTok dahil meron na po akong TikTok shop. Guys, uulitin ko, walang nagbayad sa akin para siraan ang glycolic acid na to. At kung ako ang tatanungin ninyo kung ano ang gagawin ko dito is i-apply ko na lang sa buong katawan ko at uubusin ko siya. And then, meron akong isa pang inorderan ng glycolic acid. Yun naman is galing ng Korea. Yun nga lang medyo may kamahalan ng konti yun. Kaya abang-abangan nyo. Nagawa tayo ng comparison ng 3 uri ng glycolic acid from Lazada, from TikTok, at yun naman po is from Korea. Alam naman natin sa Korea is hindi uso ang mga peke na mga skincare product doon. Kaya naman, abangan nyo yan. So, yun lang yung aking video for today. So, maraming salamat. Guys, huwag kayong malilito. Etong glycolic acid na to is from TikTok. Ito is from Lazada. So, sana may naintindihan kayo. Kung hindi malinaw sa inyo at may mga tanong pa kayo about sa The Ordinary glycolic acid, mag-comment lang dyan sa baba. At sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Dahil alam niyo naman na ayoko ng mga peking skincare product. Dahil guys, pagdating ng araw, tayo ang magbe-benefits niyan at tayo ang magsasacrifice kung ano man ang mangyari sa ating balat. So, yun lang yung aking video for today. Maraming salamat. And see you on the next one. Bye!